Magandang car battery para sa ating sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron lang nagtanong sa atin na kaibigan natin sa kalsada at yun nga, ano daw ba yung magandang brand ng battery at yung isang question niya sa atin is kung okay lang bang mag-upgrade ng battery. So, well ito dun sa pag-upgrade sa mga heavy user, okay naman, 'di ba? Pero dun sa mga private use, well, I suggest stay on the stock size. Yan naman yung suggestion ko. Although, pwede naman kayo mag-upgrade. Pero yun nga, yung pag-upgrade o yung pagpapalaki ng battery, hindi depende yan sa kotse. May mga kotse kasi na kahit gusto mo pang lagyan ng mas malaking battery, kung hindi naman kasya dun sa kanyang battery bay, wala kayong magagawa. So you will stay on the size of your battery. Pero kung may option yung inyong sasakyan na makargahan ng mas malaki pang battery, well, para sa akin mas okay. Bakit mas okay, no? Isa sa mga reason dyan is mas matibay syempre yung mas malaking battery. Yan. And if ever man, halimbawa, scenario lang na naka-hazard ng matagal, syempre mas matagal yung mas malaking battery, di ba? And halimbawa, scenario din, nasiraan kayo ng alternator. Yan. So sabihin na natin, tumatakbo na lang yung sasakyan ninyo using the battery. So kung mas malaki yung battery mo, pwedeng mas long range din yung inyong sasakyan kung sira man yung inyong alternator. So, para sa akin, kung may option na magpalaki ng battery, bakit nga naman hindi? Yan. Kasi minsan magkano lang naman yung magiging additional. Yung iba, mga 300 pesos, 500 pesos, nandun ka na sa mas malaki pang battery. And yun nga, based on experience, mas matibay yung mas malaking battery. Okay? So yun. Doon sa question yung question niya, ano ba yung magandang brand ng battery? Ako, personally, I will not base on the brand. Para sa akin, lahat ng brand naman ng battery ng kotse ay matibay. I will base on the warranty. Yan. Sino ba yung car battery na magbibigay ng mas mahabang warranty? Now, didepende rin yan dun sa amount. Yan. Kumbaga, ang pinaka-idea dyan, yung presyo, i-divide ninyo dun sa numbers of warranty months. So kung sino yung pinaka-maliit yung naging sagot, pwedeng siya'y masulit. Yan. So kumbaga, halimbawa, yung isang battery worth 5,000 pesos. Pero ang warranty niya ay halimbawa, scenario lang 10 months. So ibig sabihin, parang 500 siya per month. Pero may isang battery 5,000 pesos din siya. Pero yung battery niya ay sabihin na nating 20 months. 20 months, no? So papatak yun ng 250. Di ba? 250 per month. So mas mura, di ba? Mas mura yung 250 per month. So yun yung parang scenario ng pagdi-divide, no? So ibig sabihin, mas sulit yun. Kasi ano ba yung warranty? Yung warranty, ito yung safe zone natin o safety natin na during the warranty period, wala tayong gagastusin sa battery o hindi tayo bibili ng battery during the warranty period. Yun yung pinaka-idea. So the longer the warranty, the better. Na mas mura, 'di ba? Kasi baka mamaya makatsyempo naman kayo. Ang haba nga nung warranty, pero napakamahal naman. So i-divide ninyo. Now, syempre hindi lang din naman tayo nakabase doon sa warranty. Nakabase din tayo doon sa process ng dealer na bibilhan natin. Yung dealer ba natin na bibilhan, pag na-confirm na sira, replace ba agad? Kasi may mga dealer na pagpapaalam muna, hindi makapag-decide, di ba? So, kumbaga, paano tatakbo yung kotse kung walang battery?
So, kung hindi man sila kayang mag-decide agad, sana meron silang service unit na pwedeng ipahiram para still tumatakbo pa rin yung sasakyan or kung under observation pa rin yung battery. So, doon na papasok yung galing nung service nung dealer na bibilhan ninyo. Yan. And isang suggestion ko na lang din, kung bibili kayo ng battery, mas okay na it's either near sa bahay ninyo or near dun sa trabaho ninyo kung nag-o-office man kayo or sa business ninyo or along the way. Yan. Para in case man, no, halimbawa, o senaryo lang, o nalobat ka, so, pwede mong kontakin, i-check nila, padalan ka ng bago, or pwedeng pahiramin ka ng service unit. Ganon din naman kung nasa work ka rin. So, yun yung pinaka-suggestion ko. Kasi, bumili nga kayo ng murang battery. Ang layo naman. Paano pag kailangan nyo ipa-warranty? 'Di ba? Gastos kayo. So, mas better yung along the way na okay yung services at mura yung battery. Kasi, sa akin, iba-ibang brand yung ginagamit ko eh. Wala naman akong specific na brand. And so far, no, lahat naman sila performing so good naman. Wala naman akong nasasabing mas madali masira to, mas madali. Kasi nga, mas nakabase tayo dun sa warranty. Kasi yun nga yung safety natin eh. So during the warranty period, ibig sabihin, wala kang gastos. So yun sana yung makuha ninyong concept, no? Kumbaga, the longer the warranty, the better. But you must divide the amount versus do sa months of warranty. Yan. And yun nga, sa akin, sa akin ito, ang battery ko sa Bisco is NS60 dapat yan. Ngayon, in-upgrade to 2SM. 2SM siya. So, medyo malayo, no? Pero kasya kasi siya doon sa battery bay. And, normally, yung mga dealer nagbibigay ng, kasi nga, ito nga, for hire to, sabihin natin, public use. So, kung NS60 yung binili ko, bibigyan niya lang ako ng 6 months warranty. Now, dahil in-upgrade ko, and on my own opinion lang to, no? Mas tiwala siya na mas magtatagal at hindi siya magpapalit. So, binigyan niya ako ng 16 months. So, ganun yung idea, no? Kumbaga, mismo yung mga car dealer na nga ang nagtitiwala dun sa mas malaking battery na mas magtatagal. So, yun yung pinaka-idea mga paps, no? Kumbaga, mag-ano muna tayo, we can do some research din naman, saan mura, saan maganda, ano yung along the way, sino yung mabilis magpalit, at magkano yung amount, at gaano katagal yung warranty. And doon tayo mag-decide kung saan tayo okay bumili. Minsan kumbaga may magandang relationship din kayo dun sa battery dealer. Kasi pag maganda yung relationship nyo dyan, is madaling kausap. Madaling nalobat ako, ano ba yung pwede mong gawin sa akin? O peramin mo muna ako ng service unit, or i-jumpstart mo naman muna to, check nyo naman yung battery, i-charge nyo muna to, check ninyo kung okay, pa-check naman yung alternator kung okay. Kumbaga gano'n naman siya. Pero, yun, pinaka-idea lang din, ano, pag natapos na yung warranty, usually, that's the time din na pwedeng pasira na rin yung battery ninyo. So, ang suggestion ko sa inyo, kung binigyan man kayo ng 21 months warranty ng dealer, pag-ipunan nyo na yung next battery ninyo. Pero usually naman, ang car battery sa mga private use, tumatagal talaga ng mga 3 years. Sa mga public use, most of the time, kung doon sa standard size niya, maswerte na umabot ng 1 taon. Okay, maswerte na yon. Pero kung malaki yung battery, mas na-extend. So yun mga paps, no, idea lang naman to, no, regards sa battery. Parang di ko nasagot yata yung tanong, pero sana nagkaroon kayo ng konting idea kung paano ba o ano ba yung magandang battery sa inyong kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.